Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebak-lebak na daw with evidence na kay Congresswoman Migs Nograles may pagbabanta sa mga Dabawenyos. Grabe naman yung pagbabanta ni Migs Nograles. Anong klaseng pagbabanta ba? Anong klaseng condition ba ang sinabi ni Migs Nograles? At ito pa, ang nakakatawa, itong si Migs Nograles, nagpaawa effect. Parang gusto niyang siraan si Pulong Duterte ba? Na sinasabi sa mga tao, tingnan nyo. Oh, si Pulong, iniwan na kayo. Ako lang ang nandito. Si Pulong, pumunta na sa kanyang ama sa the Netherlands. Oh, sarado na ang opisina ni Pulong. Ako lang ang nandito. Nako po. Sa sobrang kadramahan nitong Migs Nograles ba, napahiya siya. Napahiya itong si Migs Nograles. Binudol ni Pulong Duterte. Ganun ba? Natawa talaga ako. Kasi surprisingly, dumating si Pulong. Oo mga kabibig. Yung paawa-awa ni Migs Nograles na wala na si Pulong, iniwan na kayo, ako lang nandito, ay sinampal ng 1,000. Sinampal ng sobrang sakit sa katotohanan na biglang dumating si Pulong sa isang pagpupulong. O mga kabibig ha, unahin natin yung sabi di umano nila, itong pagbabanta ni Migs Nograles, mga Dabawenyos. Naku, ano ba naman yung pagbabanta na yan, Migs? Sana, wag naman pong ganyan, mga kabibig. So, eto kabibig, ang isang statement, mga kabibig ha, basahin natin. Attorney Migs Nograles, tila may... Congressman Migs Nograles, may pagbabanta sa kanyang naging payag sa mga Dabawenyo? Oh! Ayon kay PBA Party List Representatives, Attorney Migs Nograles sa naganap na rally ng kanilang partido na ang realidad kapag nawala ang mga Nograles sa Kongreso ay mawawalan ng pondo at magsasara ang kanyang opisina. Magbabanta talaga? Yung condition ba na kung hindi nyo ako iboto, magsisirado yung opisina ko. So yung budget, hindi na maibibigay. Wala nang budget. 'Di ba? Parang ano ba? Blackmailing, 'di ba? Kung hindi nyo ako botohan, wala nang budget. Kung bubutuhan nyo ako, ipagpatuloy natin ang kasiyahan. Mga ganun ba? Blackmailing. Hindi na rin mano ito makakatulong sa mga tao. Pinatutsadahan din ni Nograles ang kanyang katunggali na si Paulo Duterte na ngayon ay wala sa bansa dahil bibisitay ng kanyang ama sa The Hague, Netherlands, na nasa kustodiya ng International Criminal Court o ICC. Ini ang realidad nato. Pag di ta makabalik sa Congress, ito ang realidad natin kapag hindi tayo nakabalik sa Congress, kapag nawala ang Nograles sa Congress, magsasarado na ang opisina natin. Ganon ba kayo ka-importante, Miss Nograles? Hindi ba kayo pwedeng magserbisyo ng tao na maliit lang ang budget? Kailangan ba talaga may budget? Diba? Kasi makikilala mo ang totoong politiko kung kahit konting budget lang ang meron sila, ay kaya nilang pagserbisyuhan ang mga tao. Yung nga sinasabi ni Richard Gomez pasensya na, hindi ako nag-sign sa impeachment ni Bibi Sara. I'm sure na konti lang ang budget makukuha natin or baka wala tayong budget makukuha pero at least may panindigan tayo. Yun mga kabibig. pag mawalan ng Nograles sa Congress, magsarado na ang opisina nato. Kung magsarado na ang opisina nato, wala na tang assistance mahatag sa mga tao. Medical assistance, financial assistance, burial assistance, test skills training, CHED scholarship, livelihood programs, medical mission, ang dami pa lang yung assistance. Tanang mga programa nato, maunda na kung magsarado na ang opisina nato, kundi na ta makabalik sa Congress. Pwede naman yung bagong congressman si Pulong ang magpapatuloy sa mga proyekto mo. Diba? Maghahanap ng way si Pulong makakuha ng budget para sa mga sinasabi mo mga programa. Diba, Migs?
Nagawa nga ni Pulong, naging kongresista. Nagawa niya nga ni Baste, ni Pangulong Duterte, mayor, vice mayor, na alam nila na wala silang suporta galing sa gobyerno ngayon. Diba? Patatalino na ang mga tao ngayon. Kung mawalan ng Nograles sa Congress, kung pareho maghihapon ang ipilion nyo, No. na sarado ang opisina niya kita magsarado na pod, kay di ta nakabalik, wala na mo muduulan. Hala, grabe naman yung blackmailing ni Migs na kung pipiliin nyo pa rin si Pulong na sarado ang opisina, hala palagi bang sarado ang opisina ni Pulong? Hala Pulong, sagutin mo, hindi ka ba tumutulong kasi sarado yung opisina mo? Tapos kung sarado din ang opisina ni Migs, so saan pupunta daw ang Dabawenyos? So kailangan talaga merong isang opisinang mag-open. At yung opisina daw ni Migs ang dapat mag-open. Hala, grabe. Kana ang realidad na to. Wala na kayong malalapitan. Yan ang realidad natin. Hindi nyo yan mararamdaman ngayon kasi andito pa ako. Pero kapag nawala na ako, kawawa naman ang mga tao. Hala, grabe. Karon wala pa nyo mabati na kay naapak ko. Iba si Migs. Pero kung mawala na ko, na, kaluoy sa mga tao. Kawawa mo. Kaya anabaya mo. Hala. Wala na gani. Iniwan na kayo ng Congressman Pulong nyo. Wala na siya dito sa Davao. Dito sa Davao. Like, follow, share, and subscribe. Huwag yung kalimutan puntahan ng PNA News at para sa mga maraming chika boom boom at mga impormasyon. Grabe naman si Migs, oy. Iniwan na kayo ni Pulong. So sino na lang ang kaagapay niyo, mga kabibig? 'Di ba? Sino lang kaagapay niyo? Ako lang. Sabi ni Migs. Hala, ito ha, parang cringy. Grabe naman si Migs magdrama. Nagpapakonsensya sa mga tao. Blackmailing nga. Ito oh. Present! Dili mag-absent! Okay. Maminaw sa mga tao! O kinaan na baya mo! Biyaan ako nung Wala na gani siya diri sa Davao. Wala na dito Nagsarado sa opisina, nasa abroad na. Kinahanlan na ang congressman nyo sa Distrito 1, how always present, dili mag-absent, maminaw sa mga tao. Grabe. Dapat daw ang kongresista sa distrito na dapat present, hindi absent at palaging nakikinig sa mga tao. Hala, Pulong, hindi ka daw always present, Pulong, at hindi ka nakikinig sa mga tao. O kinahanglan pod abtik sa tanan naganap kana si Kong Migs Nograles. Sukad 2022 pa, nakita nyo naman, natay resibo. Makita nyo, daghan na ta, nahatagan na tabang sa mga tao. Kini ang realidad na to. Pag di ta makabalik sa Congress, pag mawalan ng Nograles sa Congress, magsarado na ang opisina na to. Nako po. Kung magsarado na ang opisina na to, wala na tang assistance mahatag sa mga tao. Agoy. Medical assistance, financial assistance, burial assistance, test skills training, child scholarship, livelihood programs, medical missions, jobs fairs, sports fest, tanan ng mga programa na to, maundan na kung magsarado na ang opisina na to, kung di na ta makabalik sa Congress, kung mawalan ng Nograles sa Congress. Kung pareho paghihapon ang ipilion nyo na sarado ang opisina niya kita magsarado na pod, kay di ta nakabalik, wala na mo muduulan. Kana ang realidad na to. Karon wala pa nyo mabati na kay naapak ko. Hala, grabe. Pero kung mawala na ko, sobrang bilib sa sarili. na, kaluoy sa mga tao. Gibiyaan na baya mo. Wala na gani siya diri sa Davao. Hala. Nagsarado opisina, nasa abroad na, ang butong asan. Hala, Pero kita, bisan kinsa pa mong bash sa ako bisan kinsa pa magdaot-daot, magbuot-buot storya, wala tamo gibiyaan. Kana si Kong Migs Nograles. Iba si Migs.
Yon mga kabibig. Yon ang statement ni Migs na hindi niya iiwan ang mga taga Davao. So Davaoenos, ano ba, bobotohan nyo ba si Migs Nograles? At ito kabibig, nawindang nawindang ang mga joke time ni Migs Nograles kasi dumating si Pulong. Naku, yan kasi. Huwag kasi masyadong drama itong si Migs Nograles. Kasi ang pinapalakad niya na iniwan na kayo ni Pulong, nagsarado na ang opisina ni Pulong. Pulong pa rin kayo. O, yan. Ito yan, o. Dumating si Pulong. O, Migs, paano yan? Anong masasabi mo dyan, Migs? Akala mo, sinasabi mong iniwan na. Hindi pala sila iniwan ni Pulong yan, o. Dumating si Congressman, 1st District Representative Pulong Duterte. Nako po, Migs. Parang napahiya kayo sa mga sinasabi mo. Yung sinasabi mo ba? Ito ang sabi ni Pulong. Thank you so much for the support. Pasalamat si Pulong sa mga sumuporta sa kanya. And tell them that I'm just here on Earth, not on Mars. Everything they said against me, I can hear it. And I'll respond in time. O, tingnan mo, Migs. Sabi mo kasi, si Pulong umalis na sa bansa. Nandito lang si Pulong sa Pilipinas, sa Earth, Migs. Diba? We made sure that we have the right system in place so we can still provide help even during times when I am not physically present. Especially now that my family needs me. And I'm sure ang mga Davaoenos nakaka-understand naman sa sitwasyon ng mga Duterte ngayon. I sincerely thank you, all of you, for the unwavering support, especially for our father, Roddy Duterte. Thank you so much for your support. Everything you did for his birthday reached him. O, diba? Pati ang pusa, nag-react na din kay Migs Nograles na, sinungaling, sinungaling. O, diba? Sabi ni, ang komento ni Pulong kay Migs, I can't curse, I can't insult my opponents, I can't do acrobatics or dance. Maybe I should act cute instead. O, nagpa-cute na lang si Pulong Duterte. O, Migs, tumahimik ka na dyan ha. Si Pulong dumating na. At wag kang magpaawa-awa effect dyan. Sabi ng pusa namin. Yung pusa namin, bahasa yan. Indonesian yung pusa namin. Sabi niya, tumahimik ka na, Migs. Wag ka na magpadrama, magpaawa sa mga tao. Kasi ang Davaoenos, solid Duterte yan. Depende yung iba, baka nadala sa ano mo, sa mga acrobatic dance mo, sa mga kung ano. Sabi nga ni Pulong, hindi ako marunong mag-acrobatic or sumayaw. Ang gagawin ko lang dito ay mapapakute-cute instead. Parang sagot lang yun ni Pulong sa mga bashers niya. So yun lang kabibig ang ating latest lebak-lebak for today. Iba din si Pulong, no? Akala ni Migs Nograles na wala na si Pulong, instantly dumating si Pulong. So, kinain yung mga sinusuka ni Migs Nograles. Napahiya si Migs, uy. Diba? Napahiya si Migs. Tapos, iba yung estilo ni Migs, no? Na kung hindi nyo ako bubutuhan, maninirado na yung opisina ko, hindi na ako makakatulong sa inyo. Sabi nga ng iba, mas mabuting hindi ka lang tumakbo, Migs, kung gusto mo talagang tumulong sa taong bayan. Doon mo makikita talaga kung totoong may intention kang tumulong sa taong bayan. Yung wala kang sinasandigan na nagbibigay ng budget sa iyo. Diba, kabibig? So yun na, kabibig. Parang napahiya si Migs Nograles. Ewan kay Migs Nograles kung ano-anong klaseng sinasabi niya. O sana ba, before siya magsabi ng ganito ba, parang ito yung klaseng paninira na pinapamukha na sa mga Davaoenos na wala kayong magagawa. Pinapamukha sa mga Davaoenos na, kayo mga taga Davaoenos, mukha kayong pera. Bakit? Mahilig kayo sa opisina ni Migs. Diba? Dependent kayo kay Migs Nograles. Kasi kung wala si Migs Nograles, wala din kayo. Yun ang gusto yung pamukha ni Migs Nograles sa inyo. Dependent kayo sa akin. Yun ang gusto pamukha ni Migs Nograles sa inyo. Kaya, yung mga dependent sa akin, iboto nyo ako para mananatili akong magbibigay ng maraming budget sa inyo. Wow! Ayuda Nation. So, kung magiging Ayuda Nation ang Davaoenos, same rin ang Davaoenos sa taga Manila. Di ba?
Yung mga mahilig sa akap, mga kung ano-ano pa. So yun lang kabibig ang ating latest debug for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone! See you next time!